So, lagi ka raw nakaupo. Alam mo bang pwede kang magkasakit dyan? Halika kayo, pag-usapan natin yan. Sinasabi sa mga makabagong pag-aaral na ang sitting ang pinakabagong smoking. Ibig sabihin, mayroong mga risks ng pagkakaroon ng mga lifestyle-related diseases ang masyadong sedentary lifestyle o yung wala masyadong activity. At lagi silang nakaupo. Sa panahon pa naman natin ngayon, halos lahat ng ginagawa natin ay nakaupo. Nakaupo habang nagko-computer, nakaupo habang nagtatrabaho, at nakaupo rin habang traffic, at higit sa lahat nakaupo sa sofa habang nag-scroll ka at nanonood sa social media. Akala natin, nagpapahinga lamang tayo, pero sa totoo lamang, ang ating katawan ay hindi idinisenyo para maging estatwa. Kapag ka po ang tao ay laging nakaupo at ang pag-upo ninyo ay lumalagpas ng 6 hanggang 8 oras sa isang araw, unti-unting bumabagsak ang ating metabolismo. Pwede pong magsimulang lumapot ang inyong dugo, bumagal ang pagbaburn ng mga taba, at ang mga ugat ay pwedeng maging matigas. Hindi mo kinakailangang humawak ng sigarilyo para sirain ang iyong arteries. Sapat na ang hindi pagtayo sa upuan mo para ilagay ang sarili mo sa panganib ng heart disease at ng diabetes. So, ang tanong ko sa iyo kapatid, hahayaan mo bang ang swivel chair mo ang maging dahilan ng pagkakaroon ng napakaraming mga problemang pangkalusugan? Sabi ko na sa iyo, ang ginagawa ng pag-upo ay tinatawag na metabolic shutdown. Yung kinakain mo sa lunchtime ninyo, hindi nagagamit bilang enerhiya kapag ka ikaw ay uupo agad pagkatapos mong kumain. Naiimbak lamang yan bilang taba at kalaunan ay maaaring pumaligid sa organs mo na tinatawag nating klase ng taba na visceral fat. Next, insulin resistance. Ang mga taong babad sa pag-upo ay mayroong mas mataas ng risk ng pagkakaroon ng type 2 diabetes. Kahit napayat ka pa, ang kawalan ng paggalaw ay nagpapababa ng insulin sensitivity. Ito po ang dahilan kung bakit maraming tao ang nakikita nating skinny pero mataba sa loob. Mataas ang kanilang blood sugar. Pangatlo, blood circulation. Ang pag-upo ng matagalan ay maaari nagiging sanhi rin po ng pag-iipon-ipon ng dugo sa binti o venous pooling in the long run. Ito ang pinagmumulan ng manas, varicose veins, at ng mas malalang kaso, yung delikadong deep vein thrombosis o blood clots na pwede pong umakyat sa baga o sa puso. So yung mga yan ay delikado yan, kaya sinasabi po nating sitting is the new smoking. Pero hindi ibig sabihin, maninigarilyo na kayo kasi halos pareho lamang ang risk ng pag-upo. Hindi dapat ganyan ang mindset, mga kapatid. Kaya ang solusyon natin dyan, simple lamang po, ang paggalaw. Tandaan, ang ehersisyong dapat para sa'yo ay ang ehersisyong gustong-gusto mong gawin araw-araw. Tandaan po rin natin that movement is movement. And movement is medicine. Suggest ko po na tumayo every 20 to 30 minutes sa trabaho. Mag-stretch habang tumatawag sa telepono kapag kayo may kausap. Gamitin po ang hagdan sa halip na elevator kung kayo po ay 1 o 2 palapag lamang naman ang kinakailangang akyatin. Tandaan po na ang pagtayo natin ay ang nagtitrigger ng pagkocontract ng ating mga muscles at nag-uutos sa katawan na mag-burn ng asukal at ng taba. Your best posture is your next posture. At ayun, sana po ay mayroon kayong natutunan. Huwag pong hayaang mapako ang inyong buhay sa upuan. Galaw-galaw para ang puso ay sumigla. Tandaan, gumalaw-galaw para hindi agad pumanaw. Pakitag mo na rin po ang inyong kaibigan na office warrior o mahilig sa marathon ng series. Baka sakaling mas marami pa po tayong matulungan. See you ulit next episode. Ingat.